Alright mga amigos, Jarwan Boots Ennis versus Sander Sayas. Kung hihingin niyo po ang aking opinyon at ang aking prediksyon, ang aking kutob ay Jarwan Ennis via decision. At piling ko rin makakaskor siya ng knockdown sa laban. Ngunit, bagamat si Ennis ang aking piniling magwawagi sa laban, pero hindi rin po ako magugulat kung ma-upset ni Sander Sayas itong si Jarwan Ennis. Dahil mayroon ako mga nakikitang problema na posibleng kaharapin ni Ennis sa laban. At heto nga po yung tatlong problema na nakikita ko na posibleng harapin ni Ennis sa laban. Number 3. Hit-prone defense. Madalas mapukaw ni Jarwan Ennis sa mga fans sa kanyang slick head movement o kanya mga flashy na pag-ilag-ilag ala Roy Jones at Pernell Whitaker. Kaya't maraming nag-aakala na kasing galing niya dumipensa. Ang mga defensive masters tulad ni Shakur Stevenson, Floyd Money Mayweather at Pernell Whitaker. But in reality, hindi naman talaga ganong katalas ang reflexes nitong si Ennis. Para siyang si David Morrell. Maganda ang footwork, mabilis ang head movement, pero sa harap ng mga boksingerong may sapat na bilis at husay sa timing, lumalabas na hindi ganong kabilis ang kanilang reflexes. Tulad nga po sa naging laban ni Ennis kay Stanionis, maraming beses din siyang tinamaan doon ng suntok ni Stanionis. Partida hindi pa ganong kabilis na boksingero itong si Stanionis. Nadadaan lang niya sa kanyang husay sa timing. Sa naging laban din ni Ennis kay Karen Chukhadjian, yung kanilang rematch. Naku po, ang daming sinalong suntok ni Ennis sa laban na yan. Welterweight lang yan sina Stanionis at Chukhadjian. Mas malaking mama si Sayas kumpara sa kanila. By comparison, mas malakas at mas mabilis din si Sayas sa kanila. Kaya naman naisip ko kung kayang patamaan ng mabagal na si Stanionis itong si Ennis, hindi imposible na kaya ring patamaan ni Sayas itong si Ennis. At alalahanin natin, super welterweight na po itong si Sander Sayas, kaya't malamang sa malamang na mas malakas ang impact ng mga suntok nito. Hindi pa natin nakikita ang reaksyon ng katawan ni Ennis kapag tinamaan ng lehitimong super welterweight. Kaya naman nasasabi ko na isa nga po ito sa mga problemang posibleng pumotok sa laban. Now, punta naman tayo sa number 2. Sayas is a moving target. So isa rin sa mga posibleng nakikita ko magiging problema ni Ennis sa laban ay yung pagkakaroon nga po ng magandang footwork ni Sander Sayas. Si Sayas po ay disiplinado, kalmado, pasensyoso at isang moving target. Kung minsan itong si Ennis ay mainipin sa laban, naghahanap agad ng highlight reel. Kaya kung minsan mapapansin natin, imbis na mag-abang lang siya sa laban, take time at mag-set ng trap, siya yung sugod ng sugod, siya yung pasok ng pasok. Kaya naman kung minsan nasasamantala siya dyan. May history na po itong si Jarwan Ennis na hirap siya sa isang kalaban na may mabilis na footwork. Kung inyo pong matatandaan yung naging laban ni Ennis kay Karen Chukhadjian, yung kanilang rematch, medyo nahirapan siya. Hindi siya nakapag-perform ng maayos. Hirap si Ennis na hulihin nito. Hirap si Ennis na cornerin nito. Hirap si Ennis na patamaan nito. Ngayon, kung ang magiging game plan ni Sayas ay magpahabol, pa-box-box lang at pa-counter-counter, palagay ko mahihirapan si Ennis na isolve ang ganitong klaseng problema. Pwera na lang kung marami siyang natutunan sa naging laban niya kay Karen Chukhadjian, kung nag-improve ba siya sa pag-cut ng ring. Pero kung wala siyang masyadong natutunan, nako po, malaking problema ito. Dahil Sander Sayas marunong gumamit ng distansya, marunong gumamit ng lawak ng ring, marunong yumakap, marunong kumounter, magaling pumuntos, alam kung paano i-impress ang hurado. Kaya naman parang nakikita ko na magkakaroon talaga ng problema si Ennis dahil nga moving target itong si Sander Sayas. Hindi ito katulad ng mga madalas niyang nakakalaban tulad nila Roy Manvilla, David Abanesian, Eimantas Stanionis at Wisma Lima, mga stationary fighter. Hindi mahirap hagilapin. Now, punta naman tayo sa ating number 1, size and physicality. Sa bakbakang Ennis at Sayas wala pong napabalitang may rehydration clause. Ibig sabihin yung natural bigger man na si Sander Sayas ay may kalayaan na magpalobo o mag-rehydrate sa gusto niyang timbang. Posible niya po itong maging bentahe sa laban. Pwedeng i-impose ni Sayas ang kanyang size and physical advantage sa mismong laban. Although ang sinasabi ng tail of the tape ay halos magkasukat lang itong si Ennis at Sayas, pero nakita naman po natin nung weigh-in, mas malapad yung build talaga nitong si Sayas kesa kay Ennis. Kaya naman kapag nag-rehydrate ito ng mas malapad at mas malaki, posibleng maging problema ito ni Ennis. Dahil alalahanin natin, mas gamay po ni Sayas itong 154-pound division. Mas sanay siya rito. Ang kanyang physical advantage ay posibleng magkaroon ng bentahe sa mga yakapan o clinch, pagtanggap ng suntok at overall durability. At alalahanin din po natin itong si Ennis, sanay ito sa mga kalaban na mas maliliit sa kanya, mas mababagal. Although may mga nakalaban na siya na mas matatangkad sa kanya noon, pero mababagal nga po. Mga stationary fighter. Ibang klaseng mandirigma ngayon ang kanyang kakaharapin. Dahil bukod sa mas natural bigger itong si Sayas sa kanya,
bilis sa bilis ay kaya rin itong maipagsabayan. May mga laban na napanood na tayo noon na halos magkalebel ang skills ng dalawang mandirigma pero nanaig yung may physical advantage. Tulad nga po na naging laban ni Devin Haney at Vasily Lomachenko. Kaya naman sa aking palagay kung may impose nga po nitong si Sander Zayas ang kanyang size and physical advantage, sa tingin ko magkakaproblema itong si Jaron Boots Ennis. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabayan ko sabayan,